Gaano karaming gabi na siyang nakatitig sa kisame. Binibilang ang mga bitak habang iniisip na ang paulit-ulit na paggising para pumunta sa banyo ay simpleng bayad na kailangang bayaran sa pagtanda. Gaano karaming beses na siyang sumuko na may buntong hininga na sinasabi sa sarili, eto na yan, habang ninanakaw ng inis ang malalim na tulog na lubos niyang kailangan at higit sa lahat, lubos niyang deserve. Milyon-milyong matatanda sa buong mundo ang tumatanggap sa pagkagambala sa gabi na ito bilang isang hindi maiiwasang hatol. Isang pasanin na kailangang dalhin habang lumilipas ang mga taon. Pero ngayon hamunin natin yang ideya. Iminumungkahi natin na baka maaaring baguhin ang mga tuntunin ng laro sa gabi pabor sa inyo. At kung sasabihin ko sa inyo na ang isang makapangyarihang tulong para mabawi ang inyong mga gabi, para makatulog ng tuloy-tuloy ng walang pagkagambala, ay hindi nasa bote ng gamot na may mahabang listahan ng side effects, kundi nasa inyong sariling fruit basket. At kung ang isa sa mga pangunahing susi para patahimikin, yang nakakairitang alarma ng pantog na tumutunog ng alas 3 ng umaga, ay nakatago sa isa sa pinakasimple, murang, at kilalang prutas sa buong mundo, ang saging. Pero, at ito ay napaka-importante, hindi lang basta kakain ng saging kahit anong paraan bago matulog. Yan ang sinusubukan ng marami. Walang nakikitang malaking pagbabago at tinatalikuran ang ideya dahil sa kawalan ng resulta. Ang tunay na sekreto, ang paraan na ibubunyag natin ngayon ng buong detalye, ay hindi lamang sa ano, kundi sa paano at kailan ito uubusin ang prutas na ito para ma-unlock at mapakinabangan ng maximum ang mga katangian nito. Ako po si Dr. Fernando. Manatili kayo rito dahil sa mga susunod na minuto, isa-isahin natin ng hakbang-hakbang ang isang simpleng ritual sa gabi para gamitin ang saging bilang makapangyarihang natural na suporta sa pahinga at balanse ng inyong katawan. Ituturo namin kung paano ito ihanda sa napaka-espesipikong paraan na, bukod sa masarap at nakakaaliw, ay makakatulong na makatanggap ang inyong katawan ng malinaw at walang alinlangang senyales. Oras na para makapagpahinga ng malalim at walang pagkagambala, please. Baka ngayong gabi pa lang ay magsimula ng magbago ang inyong mga gabi magpakailanman. Ang gabi ay dapat na santuwaryo, isang kanlungan ng katahimikan at kadiliman, isang banal na oras para mag-repair ang katawan, maging matatag ang isip, at makahanap ng kapayapaan ang espiritu. Gayunpaman, para sa napakaraming tao sa katandaan, ang gabi ay naging larangan ng digmaan, isang patuloy na laban-laban sa katawan na parang may sariling nakakabigo na plano. Ang siklo ay malupit na pamilyar. Sa wakas ay makakatulog ka na, pero 1 o 2 oras lang ang lumipas. Isang hindi maikakaila na pressure sa ibabang bahagi ng tiyan ang bigla kang gigising ng walang awa. Babangon ka ng haplos-haplos sa dilim, minsan ay medyo mabilis ang tibok ng puso dahil sa gulat. Mararamdaman mo ang malamig na sahig sa ilalim ng paa mo. Sisimulan mo yung paglalakbay sa hallway. Isang biyahe na memorize mo na, halos nakapikit pa. At pagbalik sa kama, ang tulog, yang napakahalagang yaman, ay nawala na. Ang isip, ngayon ay ganap na gising, magsisimula ng sariling marathon, rerepasuhin ang mga alalahanin sa araw, pagpaplano ng gawain bukas, at higit sa lahat, malulunod sa inis na alam na malamang na mauulit ang eksena sa ilang oras pa. Ito ay hindi lamang simpleng abala, ito ay magnanakaw na lihim at matyaga. Ninanakaw nito ang inyong sigla, linaw ng pag-iisip at magandang ugali. At ang mas mapanganib pa, ninanakaw nito ang inyong kaligtasan dahil bawat biyahe sa banyo sa gitna ng dilim ay bukas na imbitasyon sa aksidente. Ang pagkatumba sa kadiliman ay maaaring magdulot ng malalang kahihinatnan na humahantong sa bali, pagkakaospital, at yang kinatatakutang pagkawala ng kalayaan na labis nating iniingatan. Sa katunayan, ang nicturia, na siyang medikal na termino para sa madalas na pag-ihi sa gabi, ay kinikilala bilang faktor na nagpapataas ng panganib ng pagkatumba at bali sa mga matatanda. Kinabukasan, ang mga epekto ay halata at naipon. Yang fog sa utak na hindi ka pinapayagang mag-isip ng malinaw, ang memorya na nagloloko, ang pasensya na nauubos ng mabilis sa mga mahal sa buhay. Unti-unti nang lumiliit ang buhay, limitado at nalabo dahil sa talamak na pagod. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Tinatayang napakalaking porsyento ng mga tao na lampas 60 taong gulang na maaaring umabot hanggang 70% ay nakararanas nito. Maraming doktor, minsan dahil sa kakulangan ng oras, ay itinuturing itong normal sa edad.
na nag-aalok ng mga solusyon na kadalasang mas masahol pa sa sakit, mga tabletas para matulog na nagiiwan ng pagkahilo at hangover kinabukasan, o simpleng payo na uminom ng mas kaunting likido na maaaring mapanganib na humantong sa dehydration. Ang naipon na inis gabi-gabi ay nakakapagod, pero mahalagang maintindihan ninyo ito. Hindi ito kailangang maging permanente ninyong katotohanan. Ang kalikasan, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagbigay sa atin ng mga simpleng at makapangyarihang kasangkapan para tulungan ang katawan na maibalik ang balanse. At ngayon, tutukan natin ang isa sa pinakakahanga-hanga na ipapaliwanag ng malinaw at simple kung bakit ang simpleng saging na inihanda ng tama ay maaaring maging pinakamabuting kaalyado ng inyong tulog. Para maintindihan kung bakit itong paraan ay maaaring maging lubos na epektibo, hindi natin kailangan ng komplikadong diagram ng biochemistry o medical na jargon. Kailangan lang nating makilala ang tatlong nutritional heroes na nakatira sa loob ng bawat saging at maintindihan kung paano sila nagtutulungan para pakikalmahan ang inyong nervous system at pantog. Ang unang bayani, tryptophan, ang arkitekto ng tulog. Sigurado kayong nakarinig na ng tryptophan. Ito ay essential amino acid na nangangahulugang hindi ito kayang gawin ng katawan natin mismo, kaya kailangang kunin mula sa pagkain. Ang saging ay natural na source nito. Dito nagsisimula ang magic. Kapag natikman na ang tryptophan, ginagamit ito ng katawan bilang raw material para gumawa ng dalawang pinakamahalagang hormones para sa ating kaginhawahan, ang serotonin at melatonin. Isipin ang serotonin bilang hormone ng kalmado at saya. Nakakatulong itong bawasan ang anxiety, mapawi ang stress, at magbigay ng pangkalahatang pakiramdam ng kapayapaan. Pagkatapos, kapag bumababa ang liwanag ng araw, ginagawa ng utak ang serotonin na melatonin, ang sikat na hormone ng tulog. Ang melatonin ang nagre-regulate ng ating internal body clock na nagpapadala ng malinaw na senyales sa bawat cell. Gabi na, oras na para patayin ang makina at magpahinga. Kahit isang saging lang ay hindi nagbibigay ng pharmacological dose, nag-aambag ito ng mahalagang piraso ng natural sa komplikadong puzzle ng pahinga. Ang ikalawang bayani, potassium, ang taga-regulate ng muscles at fluids. Dito direktang tinutugunan ang problema ng pagbisita sa banyo sa gabi. Ang saging ay sikat sa buong mundo sa high potassium content nito, isang mineral at electrolyte na lubos na mahalaga. Ang potassium ay may dalawang crucial na trabaho sa gabi. Una, mahalaga ito sa muscle function sa buong katawan, kasama na ang muscles ng binte, na nakakatulong na maiwasan ang masakit na leg cramps sa gabi na nakakagambala rin sa tulog. Pero mahalaga rin ito sa smooth muscles tulad ng nasa dingding ng pantog. Pangalawa, at ito ang susi, ang potassium ay may starring role sa balance ng fluids at electrolytes. Ang modernong dieta natin ay madalas may sobrang sodium, asin na nagpaparetener ng tubig sa katawan, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan sa araw. Sa gabi, kapag humiga, pinapayagan ng gravity na bumalik ang mga naipong likido sa bloodstream. Ang mga bato sa paggawa ng trabaho nila ay nagfi-filter ng excess fluid na nagtatapos sa pagpuno sa pantog at pagpapagising sa inyo. Ang potassium ay kumikilos bilang natural na counterbalance sa sodium. Tinutulungan nito ang bato na ma-excrete ang sobrang sodium. Sinusuportahan ang katawan na pamahalaan ang fluids ng mas efficient at balanced sa araw para maiwasan ang baha sa pantog sa gabi. Ang ikatlong bayani, magnesium, ang tagapagbantay ng kalmado. Ang magnesium ay kilala bilang anti-stress mineral. Nagtatrabaho ito ng perpekto kasama ng potassium at tryptophan. Kung ang tryptophan ang nagsisimula ng produksyon ng sleep hormones, ang magnesium ang nagbababa ng volume ng nervous system para makilos ng walang interference ang mga hormones na yan. Sinusuportahan ng magnesium ang function ng calming neurotransmitters sa utak tulad ng GABA na kumikilos bilang switch na pinapatay ang sobrang activity ng utak at anxious thoughts na nagpapanatili sa atin na gising. Tinutulungan din nitong i-regulate ang cortisol levels, ang stress hormone. Kung mataas ang cortisol sa gabi, siguradong recipe yan para sa insomnia. Dagdag pa, ang magnesium ay potent muscle relaxant na nagko-complement at nagpapalakas sa trabaho ng potassium. Sa kabuuan, simple at eleganteng strategy. Sa iisang pagkain, binibigyan natin ang katawan ng precursor ng sleep hormones, tryptophan, mineral na sumusuporta sa fluid balance at muscle function, potassium, at mineral na nagpapakalma sa nervous system, magnesium. Triple approach na tumatarget sa maraming underlying causes, pareho sa hirap matulog at sa pangangailangang bumangon. Ngayong naiintindihan na ang bakit,
Pumunta na tayo sa pinakamahalaga, ang paano gawin ng tama. Ang eksaktong method na ibinunyag, ang ritual ng banana tea. Dito tayo lumilipat mula theory patungo sa practice at dito nakatago ang tunay na sekreto. Kalimutan ang basta pagbabalat at pagkain ng malamig na saging. Gagawin natin itong ritual sa gabi, isang mainit, mabango, at lubos na nakakaaliw na inumin na naghahanda sa inyong katawan at isip para sa pahinga. Ipinapakilala namin ang saging at canela tea. Sa mahinang pagkulo ng saging, lumilikha tayo ng inumin na madaling na-extract ang minerals at compounds nito. Kahit walang studies na nagpapatunay na superior ito nutritionally kaysa sa pagkain ng hilaw na prutas, ang init ng inumin at mismong ritual ay may incredible psychological relaxing effect. Ang kanela naman, hindi lang nagdadagdag ng masarap na lasa, kundi nakakatulong din sa pag-regulate ng blood sugar na nagdadagdag ng karagdagang layer ng stability sa inyong system sa gabi. Ito ang complete protocol. Inimbitahan kayong subukan ito ng consistent para masuri ang benefits. Hakbang 1, piliin ang perfect na saging. Maghanap ng saging na nasa tamang hinog. Mostly dilaw, baka may ilang brown spots na nagpapahiwatig ng tamis, pero firm pa rin sa pagkakahawak. Iwasan ang berdeng saging. Mas mataas ang starch na mahirap digest at maaaring magdulot ng gas o discomfort. O iwasan din ang sobrang hinog at malambot. Mas mataas ang sugar content, na maaaring magdulot ng unwanted glucose spike bago matulog. Kung posible, pumili ng organic na saging. Dahil gagamitin natin ang balat na mayaman din sa minerals at antioxidants, mas mabuti kung walang pesticides. Kung wala, huwag mag-alala. Ang susunod na hakbang ay crucial. Hakbang 2, ang malalim na paglilinis. Hugasan ng mabuti-mabuti ang buong saging kasama ang balat sa ilalim ng malamig na tubig. Pwede kayong gumamit ng soft vegetable brush para kuskusin ang buong surface at tanggalin ang anumang residue. Pagkatapos linisin, gupitin ang dalawang dulo, ang matigas na tangkay at itim na tip, at itapon. Ngayon, pwede iwan buo o hatiin sa 2 o 3 malalaking piraso, palaging kasama ang balat. Hakbang 3, ang slow infusion process. Painitin ang 1 tasa at kalahati ng tubig, mga 370 hanggang 400 ml sa maliit na kaserola. Kapag nagsimulang kumulo ang tubig, babaan ang apoy sa pinakamababa at idagdag ang mga piraso ng saging kasama ang balat. Gusto natin na ang infusion ay sa sobrang baba ng apoy, na may halos hindi kita nabula, hindi malakas na pagkulo. Hayaang mag-infuse ng dahan-dahan sa loob ng 10 hanggang 15 na minuto. Makikita ninyong magiging maganda ang golden color ng tubig at magsisimulang punuin ng matamis at comforting aroma ang kusina ninyo. Hakbang 4, ang final touch at perfect timing. Pagkatapos ng oras, patayin ang apoy. Gamit ang fine strainer, dahan-dahang salain ang mainit na likido sa paborito ninyong tasa. Ang nilutong saging ay pwede pa rin kainin. Pwede ninyong isave at kainin kinabukasan, pero ang tea ang focus natin para sa ritual sa gabi. Ngayon, idagdag ang generous pinch ng cinnamon powder at haluin ng mahina. Ang kailan ay kasing halaga ng paano. Inumin itong mainit at mabangong tea sa pagitan ng 60 hanggang 90 minuto bago ang oras na balak ninyong matulog. Ang dahilan ay purong common sense. Binibigyan nito ng oras ang katawan na iproseso ang likido at makapunta sa banyo ng huling beses bago humiga, na binabawasan ang tsansa na bumangon agad sa simula ng gabi. Ang margin na ito ay nagbibigay daan din na simulan ng ma-assimilate ang nutrients at mag-exert ng calming effect sa inyong katawan. Hakbang 5, lumikha ng pahinga ambience. Ang tiyang ito ay hindi magic pill, ito ang unang hakbang ng ritual. Pagkatapos uminom, simula ng inyong relaxation routine. Babaan ang ilaw sa bahay, patayin ang lahat ng screens, TV, tablet, cellphone. Ang blue light mula rito ay direktang nakaka-interfere sa produksyon ng melatonin na sinusubukan ng katawan ninyong gawin. Magbasa ng libro sa warm light. Makinig sa soft music. Mag-meditate ng ilang minuto o simpleng umupo ng tahimik at huminga ng malalim. Ang ritual na ito kapag ginawa ng may disiplina ay malakas na senyales sa inyong katawan at isip. Subukan ninyo. Ang susi ay consistency. Baka hindi agad kayo makakita ng radical change sa unang gabi. Pero pagkatapos ng 1 linggo ng pagsunod sa ritual, malamang maramdaman ninyong mas malalim at mahinahon ang inyong mga gabi. Habang ang pangunahing focus natin ay tulungan kayong makatulog buong gabi, ang simpleng ritual na ito ay maaaring magdala ng iba pang positive effects sa inyong overall health. Suporta sa puso at blood pressure.
Ang parehong potassium na tumutulong sa fluid balance ay magandang kaibigan ng inyong cardiovascular system. Sa pag-counter sa effects ng sodium, malaking papel ang potassium sa pag-regulate ng blood pressure, na key factor para mapanatiling healthy ang puso, relaxed ang muscles, at mas kaunting cramps. Ang makapangyarihang combo ng potassium at magnesium sa saging ay fantastic formula laban sa masakit na nocturnal muscle cramps. Kung madalas kayong magising sa gitna ng gabi dahil sa matalim na sakit sa hita o paa, ang ritual na ito ay maaaring magbigay ng malaking relief, pagpapabuti ng mood at pagbabawas ng stress. Hindi sikreto na ang magandang tulog sa gabi ay ganap na nagbabago ng pananaw natin. Sa mas magandang at malalim na tulog na sinusuportahan ng nutrients na pabor sa kalmado tulad ng magnesium at tryptophan, maaaring maranasan ninyo ang noticeable reduction ng anxiety, irritability, at stress sa araw. Mga mahahalagang considerations. Isang crucial note para sa mga may diabetes. Ngayon, isang punto ng vital importance na seryosohin. Kung kayo ay may diabetes, pre-diabetes, o insulin resistance, kailangang ingatan ng mabuti ang carbohydrate intake kahit mula sa prutas. Lubos na kailangan na kumonsulta muna sa inyong doktor o nutritionist bago isama ito sa routine. Ilang puntos na pag-usapan sa inyong health professional. Pumili ng less mature na saging. Tulad ng nabanggit, mas mababa ang glycemic index nito. Kontrolin ang portion. Baka kalahating saging lang ay mas safe at angkop para sa inyo. I-monitor ang blood sugar. Sukatin ang glucose levels para makita kung paano tumutugon ang katawan sa bagong habit at gumawa ng adjustments. Ang kanela ay inyong ally. May studies na nagpapahiwatig na nakakatulong ang kanela sa pag-improve ng insulin sensitivity at pag-stabilize ng glucose levels. Ang komunikasyon sa doktor ay hindi negotiable para i-adjust ng safe ang remedy na ito sa inyong specific needs. Isang note tungkol sa kidney conditions. Katulad din, ang mga may chronic kidney disease o anumang kondisyon na apektado ang bato ay dapat maging maingat sa potassium intake. Ang mga bato ang nagre-regulate ng potassium level sa dugo at kung hindi sila gumagana ng maayos, ang sobrang potassium ay maaaring mapanganib. Kung may kidney condition kayo, lubos na kailangan na pag-usapan muna ito sa doktor bago dagdagan ang pagkain ng potassium-rich foods tulad ng saging. Natuklasan natin nang sama-sama ang isang simple, natural, at murang paraan para subukang mabawi ang pahinga na deserve ninyo. Ngayon, nasa inyong kamay na ang kaalaman, pero tandaan, ang kaalaman ng walang aksyon ay impormasyon lang na nakaimbak. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag gumawa tayo ng hakbang. Buong puso kong hinihikayat kayong bigyan ng pagkakataon ang ritual na ito. Pumunta sa kusina ninyo ngayong gabi, ihanda ng mahinahon ang inyong unang saging at canela tea, at gawin ang unang hakbang patungo sa mas mahinahon at reparador na mga gabi. Kung naging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at naniniwala kayong makakatulong ito sa iba pang nahihirapan sa parehong problema, humihingi ako ng 3 simpleng bagay na malaking tulong sa amin. Una, i-click ang like button. Ang inyong like ay nagsasabi sa system na mahalaga ang video na ito at nakakatulong na maabot ito sa mas maraming tao na maaaring mangailangan. Pangalawa, i-share ang video. Isipin ang isang kaibigan, kamag-anak, o kapitbahay na laging nagrereklamo na hindi makatulog ng maayos. Ipadala sa kanya ang video na ito. Maaaring maging priceless na regalo ito para sa kanyang kalusugan at kaginhawahan. At panghuli, kung gusto ninyong makatanggap ng higit pang practical, science-based, at madaling i-apply na health tips, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ang mga susunod na video. At gustong-gusto naming makarinig mula sa inyo. Kung susubukan ninyo ang method na ito, bumalik po kayo rito at mag-iwan ng comment. Ikwento ang inyong karanasan, resulta, doubts. Ang inyong testimonya ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng iba para simulan ang pag-aalaga sa sarili. Narito na ang dulo ng ating pag-uusap, pero para sa inyo, ito ay maaaring simula ng bagong kabanata, isa na mas ma-restore at revitalized. Natutunan natin na ang pagsuko sa fragmented nights at chronic fatigue ay hindi kailangang maging obligasyon ng edad. Nakita natin ang makapangyarihang synergy ng nutrients sa saging, ang tryptophan na basehan ng sleep hormones, ang potassium na sumusuporta sa delicate fluid balance at muscle relaxation, at ang magnesium na tumutulong na pakikalmahan ang nervous system at bawasan ang stress volume. At ang pinakamahalaga, ibinahagi natin ang paano, ang simple pero powerful na ritual ng saging at canela tea.
Isang mainit at comforting na paghahanda na inumin 60 hanggang 90 minuto bago matulog, na lumilikha ng routine na nagsasabi sa katawan ninyo na oras na para magpahinga. Tandaan palagi na ang kalusugan ay itinatayo araw-araw sa maliliit na matalinong at consistent na habits. Ang ritual na ito ay isa sa mga iyon. Ito ay isang akto ng malalim na pag-aalaga sa sarili, isang pahayag na pinahahalagahan ninyo ang inyong pahinga at kaginhawahan. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng magandang tulog sa gabi. Ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat. Inyong energy, mental clarity, good mood, at kakayahang lubos na ma-enjoy ang buhay. Ibalik ang inyong mga gabi. Ibalik ang inyong sigla. Ang solusyon ay maaaring kasing simple, matalino, at accessible ng kalikasan mismo. Naway magkaroon kayo ng mapayapang gabi at malalim na tunay na reparador na tulog. Maraming salamat sa pagsama sa amin.